Amen. Dito po sa ating ebanghelyo, ayon po sa aking pagkaunawa, ito po yung, sabi nga, Easter Sunday ngayon, di ba? Yung Easter Sunday, sabi nga nun, kung hindi namatay si Kristo at hindi muli siyang nabuhay, tayo man po nananatili sa ating mga pagkakasala kasi hindi nagtagumpay si Jesus. Dahil sa kanyang katagumpayan, tagumpay din tayo. Kaya dapat sa kanyang katagumpayan, nagbago na rin tayo. Katulad dito sa ating ebanghelyo, yung kanyang mga alagad na mga babae, siya yung unang-unang nakatuklas na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nawala na sa kanyang kinalalagyan. At nasalubong niya ito, at doon sa kanilang pagkakasalubong, sinabi sa kanila na ihayo sa mga alagad niya na siya ay darating doon sa kanyang lugar na sinabi noong paman. At doon naman sa kanilang pag-alis at kanilang ang mga lalaki naman na nakabantay doon sa libingan pumunta sa mga saserdote upang ipabatid ang pagkawala ni Jesus. Sinabi nila ang lahat pero pinabulaanan nila ito dahil sa turo na rin. Nasabing ganun, wag niyong sasabihin yung totoo. Ang sabihin niyo habang natutulog kayo, kinuha ng mga alagad niya yung kanyang bangkay. Nung araw pa rin pala talaga, mayroon ng mga suhol-suhol na nagaganap at siya rin na nangyayari ngayon. Pero kung kilala natin ang Panginoon, hindi na tayo pwedeng pumayag na ang katotohanan ay pwedeng gawin ng kasinungalingan. Kaya ngayon na binuhay tayo, kasama tayo na buhay ni Kristo, kailangan mabuhay na rin tayo sa katotohanan, wag na roon sa kasinungalingan. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Nilda. Okay? Of course, ano nga yung listahan niya? Ayan. Siguro, hindi ko susundin ito nakalistahan dito. Ang susundin ko yung pagkakasalansan ninyo. Okay? Mas maganda po kasi yung pagkakasalansan. Ano pa? Ibibigay ko sa inyo si Sister Velma Doegan sa iyo, kapatid. No? Anong masasabi mo dito sa ating ngayon ay nasa season tayo ng Easter Sunday, no? Linggo ng muling pagkabuhay. Anong masasabi mo doon? Paano mo maiugnay yung buhay mo doon sa ebanghelyong yun? Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa inyo, Mama Mary. Minabati ko po muna ang aking pamilya, ang aking tatay po na si Nato, ang aking nanay na si Crescencia Gorgonio, ang aking asawa po at mga anak ko. Minabati ko sila. Nakikinig po sila ngayon. At ang aking kapatid, ang asawa niya, si IP, ang anak niya, si Kuya P, ang asawa niya. Sa akin pong pagkakaunawa dito sa verse na sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Sa aking pagkakaunawa po rito, huwag po tayong matakot na ipamalita ang mga salita ng Diyos. Huwag po tayong matakot na tayo po ay magturo din kung ano pa yung nararamdaman natin sa ating mga kasama. Unahin po natin yung ating pamilya. Yung sa ating pamilya, kung ano po yung natututunan natin sa ating pakikinig, sa pag-attend natin ng mga gawain, katulad do sa ina-attend ako sa healing, sa God's healing, na kung ano po yung natututunan ko doon sa mga aral doon, kailangan ipahayag din po natin sa ating pamilya. Unahin natin ang ating pamilya para silang magkaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng ating tahanan. Unahin natin na gawin natin na maging buo yung pamilya natin sa Panginoon. Amen. Balita ko, sister, ikaw isasalang yata sa operasyon. Opo. Gaano ka ba katatag para pagpaliban mo muna yun? Gaano ka katatag sa pananiwala na ang ating Diyos ay Diyos ng walang pagkatakot, tulad ng sinabi mo, ay hindi tayo dapat matakot sapagkat ang ating Diyos ay hindi Diyos ng pabaya.
hindi tayo iiwanan. Pagpatuloy mo ba, tutuloy pa rin yung pagkakakuan mo bukas sa operasyon, ganun ba? Itutuloy ko lang po kasi naka-schedule na po. Binibigay ko na naman po kay Lord kung ano po ang nais niya sa akin, kung ano po ang nais niyang ang mangyari sa akin bukas. Siya na po ang bahala sa akin. Amen. Ay, kung halimbawa sabi niya, huwag ka na munang pa-opera. Kapag binigyan niyo po ako ng ganun na mamayang gabi pagtulog ko, baka hindi na po matuloy. Amen. Hindi na po itutuloy. Sige. Magdasal ka. Lord. Amen. Sa bagay, kung pag-usapan siguro sa pera, hindi ka naman masyadong, kumbaga, hirap. Ang atin dito, kasi napakaganda po yung, hindi ko sinasabing huwag ka magpa-opera. Ito, pakinggan mo mabuti. Napakaganda po kasi yung na-exercise natin mabuti yung ating pananampalataya. Okay? At alam naman natin ang ating Diyos, tinan nyo, hindi siya nagpapaya. Okay? Bagamat namatay siya, pero tinupad niya yung kanyang pangako na sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Bueno, bahala na po si Lord, tulad na sinabi mo. Pero tingnan mo, humingi ka ng sign. Humingi ka ng sign. Ikaw ba dapat pa isalang pa sa operasyon o hindi na? At yan ang hingin mo sa Panginoon. No? Alam ko, hindi madamot ang Panginoon. Okay, ibibigay ko naman kay Sister Lydia Apaap. Sister Lydia, paano mo may ugnay, no? Biro mo, iniwanan tayo pansamantala ni Lord, pero binalikan niya. Ito ba sinusundan mo? Pansamantalang iniwanan mo ang iyong kabiyak sa buhol, ngayon babalik ka rin. Sabi ni MacArthur, I shall return. Ay, magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa Kabanal-Balang Holy Spirit, sa ating His servant, at sa elder natin ngayon, si Brother Marcelo, sa aking pamilya, sa mga hinayuan ko at sa mga lahat na nakikinig. Ito nga po yung mensahe sa linggo ng pagkabuhay. Yung sabi nga, ito pong number 10 ang nakatouch sa akin eh. Yung sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kang matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako ron. Ito nga po yun eh. Yung mula po na nabuksan yung kaisipan ko, at dito sa gawain na to na Soldier of Christ, matagal po akong namatay sa aking pagkakasala sa luma kong buhay. Pero nung nabuksan po ako, dito po ako nagkaroon ng lakas. Hindi na po ako natakot. Nawala na po yung hiya ko. At hinayo yung mga banal na salita niya. Bagamat yung asawa ko, kasabay naman nung paglingkod ko, nagkubinant ako sa kanya na dito nga, maglingkod na ako sa kanya. Yung asawa ko naman umalis, umuwi sa amin. Pero pinili ko pa rin si Lord na paglingkuran. Pero bagamat mayroon din akong tungkulin sa aking asawa, kaya ngayon, kahit na umuwi ako sa amin, ay dala-dala ko pa rin ang Soldier of Christ at palaganap ko pa rin yung Mama Mary doon. Maghayo pa rin ako kahit na sa mga kabag-anak ko. Diba sabi nga, walang propetang tinanggap sa sariling bayan. Napakahirap po talaga ang mga tuligsa, pero sabi nga dito, huwag kang matakot. At talagang hindi ako matatakot dahil alam ko, kasama ko si Lord. Yun lang po. Amen. Hindi kaya coincidence? Bakit ko sinabing coincidence? Ito. Sabi nito, humayo kayo. Humayo kayo. At sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Hindi kaya coincidence yan? Nagkataon talaga. Hindi kaya nagkaroon ng karagdagan na lalo ngayon ng gustong-gusto mo na talaga umuwi. Hindi kaya coincidence yan? Na isang matatag na masasabi mong paninindigan na uuwi ka dahil of course gusto mo rin makita yung kabiyak, di po ba? Palagay po ko. Pero ang tanong ko sa'yo, ano ba sinasabi ni Brother Ting tungkol dyan? Ano sinasabi ni Brother Ting? Yung asawa. Yan. Diyos. Asawa Diyos.
Ha? Pinili ko ang Diyos, pero sabi nung pare na sabi niya, may obligasyon ka rin sa asawa mo. Yes. May obligasyon May, ka. may obligasyon ako dahil kasal Oo. daw kami. At pananagutan rin kay Lord kung pabayaan ko rin siya. Amen. Yan naman sa amin, nagtatanong lang naman ako. Oo, nagtatanong lang naman ako. Of course, may tungkulin ka doon sa asawa mo. Okay? Okay, pakinggan naman natin si Sister Crising. Concepcion na, Crising ba? Ising Borselo. Brother Fred, nakikinig ka ba dyan, Brother Fred? O baka nanonood ka, no? Pakinggan mo. Ito sasabihin ni Sister Ising. Sister, ano masasabi mo? Magandang hapon sa ating Diyos na buhay, saka sa ating Mama Mary, sa Banal na Espiritu, lalo sa ating head servant, Brother Ting Arcadio, at sa ating elder, Brother Marcelo, sa aking mga kapatid, nga nakikinig ngayon sa radio sa oras na ito, at pupurihin natin, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Narito rin kami sa oras na ito, at ito ako. Ang masasabi ko lang sa aking pamilya, nga na isa akong napalapit dito sa isang community ng Shoulder of Christ. Ako ay naglubos na pagpasalamat dahil dito ko po natagpuan ang paano lumapit ang pamilya ko sa Diyos, dahil sila ay nakakalimot na, at kasama ang aking brother husband, dahil ayun, unang-una siya nga pinapakita siya ay sa lahat ng mga bisyo niya ay dito siya na bago. Unang-una ang kanyang ang bisyo niya sobra-sobra. Kung hindi siya nakakita dito di namin natagpuan tong community na to, sabi ko na lang, Lord, ikaw na ang bahala. At unang-una ang aming mga kasakitan ng aking apo sa pamangkin, nga malubha siya na itinanggihan na siya sa isang ospital ng UST. Dito rin siya gumaling dahil sa karamdaman niyang leukemia. 1.5 taon pa lang, at hindi na binigyan na siya ng taning sa doktor, at ito nalalaman ko na itong may God sealing dito sa may paho, at dinala namin siya dito sa mga kasamahan mga kapatiran sa pananampalataya, at 1 linggo lang po ang bata, nagbigay na siya ng kalakasan, kumakain na, at yung bata na yun ay butot balat na talaga. Sabi niya, ay salamat sa Diyos, Mama Ising, dahil dito na po ako gumaling. At Mama Ising, alam mo, kukunin na ako ni Lord, nagsalita na siya. Dahil bakit? Ay hindi na daw, pupunta na daw siya sa langit. Sabi ko ba, ay hindi, pupunta tayo sa Diyos. Nandoon ang magpapagaling sa ating, siya ang magbigay ng kagalingan, Panginoon. At sa awa ng Diyos, maraming salamat. Dito lang po ang aking pagpupuri, at mga kapatid sa pananampalataya ay hindi na tayo hindi na tayo sa ating paglapit sa Diyos, dahil ang Diyos ay nagbigay ng himala sa panahon ito. Amen. Amen. Maraming salamat po. Alam niyo, mga kapatid, totoo po yung sinasabi ni Sister Ising, yung pong kanyang asawa ay talaga namang may mga bisyo talaga. Okay? Of course, kami mga lalaki, unang-una na po yung sigarilyo, pero po rin ang Diyos, rin sa sinabi niya, yung mga bisyong yan ay nangawala na yata. Katulad din ang si Brother Lito, nung linggo, kahapon, ilang taon siya na naninigarilyo. Okay? Pero sa pamamagitan ng community ito, sa pamamagitan ng 3 days fasting, abay purihin ng Panginoon. Pagka pala tumawag ka sa Panginoon, sa sarili mo wala kang kakayahan para magtanggal niyan, pero kung kasama mo Diyos, at